Look, trending ngayon sa social media si Tito Mars, isang vlogger na tumatanggap ng challenges sa kanyang mga followers on social media na gagawin ang mga challenges na ito. Patok na patok naman ang pagkainis ng mga tao sa nasabing challenges tulad ng eating sardines, eating toyo, eating mangga with bagoong, and million views guys ang lahat ng mga ito. Habang kuhang-kuha niya ang inis ng sambayanan, gano'n na rin ang views na humahatak pataas at the same time ang earnings nito. Guys, para updated kayo, ito ang 3 compiled videos kung saan kuhang-kuha niya talaga ang inis nyo. Promise, talagang maiinis kayo. Huwag niyo ako i-judge ha. Diyos ko. Ay, oh my God. Susubukan ko. Uulitin natin. Ay, ito na talaga. Ito na talaga. Kakainin ko na talaga siya. Ate. Ate, my gosh. Iba na lang i-challenge niyo sa akin. Wag na tong sardinas kasi hindi ko talaga kaya. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Maayos naman siya at malinis at masarap nga daw. Pero ate, uulitin ko. Sige. Tatakpak ko ilok ko ha, para hindi ko na maamoy. Lapag ko lang to. 1, 2, 3, go. Isa pa. 1, 2, 3, go. Tubig. Uy, kakaiba siya. Kakaiba yung amoy, oh. Sige, ito na. Itatry, subukan ko na. Nan. Ay, hirap ate pag tinitinidor. Paano ba? Sige, subukan natin kamayin. Wait lang. May kakaiba siyang amoy. Go! Ate, ang ala. Ang alat niya. Bakit siya maalat? Maalat yung tuyo. Maalat.
bagoong, tsaka mangga. Ah! Ah! Bakit niyo ako pinapahirapan, mga ate? Nako. First time ko lang kakain itong bagoong na may mangga. Hindi ko alam kung paano siya malalasahan. Bakit niyo ginagawa sa akin to? Okay, second try. Ayan. Okay. Okay. Subukan natin siya isawsaw. Itong manggasin sa bagoong. Ooh. Ito talaga ay isang strategy kung saan maaaring gawin ng kahit sino, just for the content or just for the view, and for the earnings, of course. Pero guys, may negative effect daw ito according sa isang vlogger na si Valentin Rosales. At ito ang kanyang pahayag. Panoorin natin to. Hi guys! So, medyo matagal akong hindi nakapag-post dito sa TikTok. And, alam nyo na busy since nagka-work na ako and wala akong time kasi nagka-love life din. Pero gusto ko lang i-share kasi may nakakuha ng inis ko. Nagsascroll ako sa Facebook tapos may napadaan ako sa isang video. Video siya ng lalaking mukhang naglalako ng taho. Tapos, kumakain siya ng sardinas. Tapos diring-diri siya sa sardinas, parang sukang-suka siya sa lasa. Sabi niya sardinas challenge daw yon. Tapos kumakain siya ng sardinas, parang di niya malunok, umingi siya ng tubig. Tapos hindi lang yun yung video, may video siya kumakain siya ng tuyo. Tapos diring-diri rin siya. Tapos may isa pa siyang video na napanood ko na parang sinasabihan niya yung mga babae na wag daw bumili ng makeup at mag-invest daw sa skincare. Parang ang kapal ng mukha mo para pagsabihan yung mga tao ng skincare. Eh yung mukha mo burug-burug. Ang baho niya tingnan. Nag-a-advise siya ng skincare, nag-a-advise siya ng makeup. Excuse me, lalaki ka at ang kapal ng bigote mo. Walang maniniwala sa suggestions mo regarding facial products and skincare kasi yung mukha mo parang aspalto. Hindi lang yun, diring-diri siya sa sardinas. Like, oh my God, kahit nga ako kumakain ako ng sardinas eh. At saka kung sardinas challenge, edi sana bumili ka ng Spanish sardines, yung nasa bottle, hindi yung sa can. Tapos sabi yan, paano tubuksan? Gumaganon pa siya, nakakairita. Alam mo, mukhang hindi sardinas dapat kinakain mo. Dapat yung lata ng sardinas. Mas bagay sa'yo. At feeling mo, dahil nawala lang ako sa eksena, ginagaya mo yung ginagawa ko previously, yung mga tactics na nakakapang-inis, nakakapang-asar. Hindi ka pwede mag-inarte pag ikaw mukha kang basahan. Ang baboy pa niya kumain ng sardinas, patalsik-talsik, may tulo dito. Yuck, walang manners. Advice lang, hindi siya magandang content. Na-realize ko kaya tinigilan ko at tinigilan din ni Rendon. Kasi madami kang makakalaban sa labas. Ma-influence yung work and life. Sa public, madami kang makakasalubong na medyo makaka-receive ka ng death threats. And it's not for the faint of heart. Well, kung kaya mo, since mukha ka naman laking langsangan, di go. Pero,
hindi siya maganda. Mahirapan kang makahanap ng trabaho, mahirapan kang makipagkaibigan kasi may bad reputation ka na. Even though it's for content, it's for money, it will not sustain you forever. Kaya ako, nagre-rebranding na ako, nagpa-focus ako sa fashion, sa food, sa places na pwedeng i-visit. Ganun na yung nagiging content ko ngayon. Pero kung gusto mo pa rin yan gawin, malalaos ka din. Kasi magsasawa yung tao eh. Mainis nila, tas di ka nila papansinin. You're set for failure. Kung aasa kang magkaka-big break ka, may papansin sa'yo, make sure makinis na yung mukha mo, wala kang lata sa ipin, at make sure na mukha kang tao. Baka hindi ka naman talaga taga-Earth, baka taga-Mars ka. Kaya ganun yung pangalan mo. Anyway, doon ka sa basura. Agree talaga ako sa sinabi ni Valentin Rosales at sa lahat ay may katapusan. At base sa kanyang karanasan, walang maidudulot na kabutihan ang ganitong vlog, even just for the views or even just for the content. Kaya, tinigilan na niya ang ganitong style ng vlog, including Rendon Labrador. Pahayag pa niya. So kayo na po bahalang pumusga. Basta lagi tatandaan, be responsible kung ikaw man ang vlogger. At be responsible kung ikaw man ang viewers. At kayo na po ang bahalang mag-follow sa mga taong karapat-dapat na i-follow on social media. Once again, Juice the Great Hair and thanks for watching.